Pagkatapos manalo sa minor league ay bumalik si Goro sa Japan, at nang malaman ni Shimizu ang tungkol doon ay hindi na ito umattend pa ng klase bagkus ay agad na pinuntahan si Goro sa bahay ng mga iyon. Subalit bigo ito na matagpuan doon si Goro dahil maging ang ina niyo na si Momoko ay nagtataka kung saan nagpunta si Goro gayong pagod pa umano iyon mula sa biyahe. Dahil doon ay sinubukan ni Shimizu na pumunta sa batting cages para magbaka sakali na makikita niya roon si Goro, subalit muli ay nabigo ito sabay naisip na bakit pa nga ba pupunta si Goro sa ganoong klaseng lugar gayong isa na yun ngayong professional baseball player. Pagkatapos yun ay aksidente silang nagkita ni Kimori na siyang nagsabi na baka malamang ay bumibisita si Goro sa namayapan nitong ama. Dahil doon ay agad na nagtungo si Shimizu sa sementeryo at doon nga niya nakita si Goro. Hinintay niyang makatapos iyon sa pagbibigay galang sa ama at saka sila nagkaroon ng pagkakataon na makapag-usap. Bago tuluyang umuwi si Goro ay ibinigay muna nito kay Shimizu ang bola ng baseball na siya niyang ginamit sa laro kung saan una niyang naipalo ang Memphis Bats. Nilagyan niya iyon ng pirma dahil naalala niya ang sinabi noon ni Shimizu na gusto nitong magkaroon ng autograph niya. Kinagabihan naman pagkatapos kumain ng hapunan ay nagkwentuhan muna sina Shigino at Goro, at doon nalaman nito ang improvement ni Mayumura at Toshi sa paglalaro. Laking gulat din ito nang makita mula sa internet na nakuha ni Toshi ang Rookie of the Year title, kaya naman ng sumunod na araw ay naisip ni Goro na pumunta sa dormitoryo ng Tokyo Warriors para makipagkita sa kaibigan. Masaya si Toshi sa muli nilang pagkikita, at doon ay naikwento niya kay Goro ang tungkol sa nalalapit na Baseball World Cup, at napili umano si Mayumura bilang isa sa mga kinatawan ng Japan. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap ay bumiyahe na rin agad si Goro pauwi, nang bigla naman siyang tawagan ni Shimizu para yayain na manood ng isang concert. Pumayag naman si Goro bagay na labis na ikinatuwa ng dalaga. Dahil doon ay agad na gumayak si Goro at kasabay niyon ay kakadating lang ng kanilang ama na si Shigino sa kanilang bahay. Palabas na sana noon si Goro sa pinto nang bigla nitong narinig at nalaman na nagtatrabaho ang kanyang papa bilang coach sa World Cup kaya tinanong niya ito kung bakit hindi siya nito pinili o kaya si Toshi para maging representative sa darating na World Cup. Sinabi ni Shigino na hindi naman siya ang namimili ng makakasali, at isa pa ay minor leaguer pa lang naman umano si Goro tapos si Toshi naman ay baka hindi pa kayaning maging catcher ng team. Gayunpaman, sinabi ni Shigino na walang dahilan para magmadali si Goro dahil masyado pa itong bata kaya siguradong marami pa itong pagkakataon, at magkakaroon pa naman umano ng World Cup sa susunod na 4 na taon. Subalit ang hinahabol naman talaga ni Goro ay ang makalaban si Gibson sa World Cup Tournament. Dahil doon ay sinabi ni Shigino na kahit maliit ang posibilidad ay meron pa ring pagkakataon para mapili si Goro na makasali sa national team, sapagkat magkakaroon umano ng practice game sa training camp sa January para sa national team. Doon ay pipili ang mga iyon ng mga batang pro players na makakalaban ng mga representatives, at kapag nakuha umano ni Goro ang atensyon ni Coach Sasaki gamit ang skills nito ay may posibilidad na mapili ito bilang player. Agad iyong sinabi ni Goro kay Toshi, at pumayag naman yun na sumali kasama si Goro. Pagkatapos ng usapan, sinabi ni Momoko kay Goro na late na ito para sa usapan ng dalawa ni Shimizu na magkita ng 6:00. Nagulat si Goro dahil nakalimutan niya na ang lakad nila kaya tinawagan niya si Shimizu at sinabi na mauna na itong pumunta at manood na lang mag-isa bagay na labis na ikinalungkot ng dalaga. Dahil doon ay umuwi na lang si Shimizu kaya nagtaka si Tiger kung bakit maagang umuwi ang ate niya, at isa pa ay parang wala iyong gana. Kinabukasan, nagtungo si Goro sa paaralan upang hilingin kay Mr. Yamada na makapag-ensayo siya sa field ng Seishu. Pumayag naman ang guro kaya sinamahan siya doon ng team captain na si Taiga, at nagkaroon din ito ng pagkakataon na kausapin si Goro tungkol sa naging lakad nito at ng kanyang ate kahapon. Tinanong ni Taiga kung may nagawa bang kakaiba si Goro sa kanyang ate kaya umuwi iyon nang hindi pinanood ang concert at pagka-uwi ay galit pa. Mariing tumanggi si Goro na may nagawa siyang masama kay Shimizu at sinabi na hindi niya lang iyon nasamahan kahapon. Naina si Tiger nang malaman yun at sinabi na malala ang ginawa ni Goro dahil kahit late ay hindi man lang yun sumipot sa usapan. Sa sobrang inis ay halos isiwalat na ni Tiger kay Goro na may gusto ang ate niya rito at pagkatapos ay umalis na para umattend ng susunod na klase. Nagtaka si Goro kung anong ibig sabihin ng mga sinabi ni Tiger kaya kinahapunan ay naisip nito na puntahan si Shimizu sa paaralan yon. Subalit pagkarating niya doon ay itinanggi ni Shimizu na magkakilala sila ni Goro kaya napilitan ang dalawa na tumawag ng guard para paalisin si Goro doon. Sa takot ay hindi sinasadyang nakapasok si Goro sa locker room, at doon ay sinabi na ni Shimizu ang mga hinanakit niya kay Goro, bagay na inisip naman ng ating bida habang sakay sa bus pauwi. Nang makarating sa bahay ay kinausap si Goro ng kanyang ama upang sabihin na hindi umano ito makakasali para maglaro sa rookie team o kahit sa national team.
Inaasahan ni Shijino na magagalit si Goro pero sa halip ay mahinahon nitong tinanggap ang desisyon. Kinabukasan ay sinabi ni Shijino kay Momoko na may kakaiba ngayon kay Goro kumpara nung nakaraan, at ganun din ang sinabi ni Momoko dahil hindi umano si Goro kumain ng agahan. Nang mga oras na iyon ay patuloy ang pag-iisip ni Goro sa mga sinabi ni Shimizu nang biglang dumating sina Tashiro at Fuji. Doon ay nagkumustahan sila at nag-usap tungkol sa naging buhay nila ng mga nakaraan, nang biglang mabanggit ni Fuji si Shimizu dahil nakasabay umano niya iyon sa tren nung isang araw. Kinahaponan ay naisip ni Goro na tawagan si Shimizu para yayain na lumabas bukas bagay na labis na ikinatuwa ng dalaga kaya napasigaw na lang ito ng malakas. Nang sumunod na araw ay nagtungo ang dalawa sa amusement park kung saan sumakay sila sa iba't ibang klase ng rides. Pagkatapos ay sabay na kumain ang dalawa at saka sila pumunta sa Ocean Aquarium para makita ang iba't ibang klase ng isda. Pagsapit naman ng hapon ay doon na umamin si Goro ng kanyang nararamdaman para sa dalaga. Kinabukasan, nadaanan ni Shijino si Goro na nagtitraining na muli kaya huminto muna ito para kausapin iyon at sabihin na wala na si Goro ang pagkakataon na makasali sa rookie team, ngunit maaari umano itong maging isa sa mga training pitcher para sa All Japan team. Kasabay ng pangyayaring iyon ay kagigising lamang ni Shimizu na hanggang ngayon ay hindi pa rin makapaniwala na nagtapat sa kanya si Goro nang nararamdaman nito para sa kanya. Maya-maya pa, pagka-uwi ni Goro ay napanood nito sa telebisyon ang tungkol sa pagbabalik ni Kyoshiro mula sa USA, kaya napatayo ito at sinabing hindi na makapaghintay na makaharap ang mga iyon ni Itaw sa darating na laro. Pagkatapos nyo ay agad na niyaya ni Goro si Toshi na sabay silang mag-training bukas at pumayag naman iyon. Kinabukasan, paalis na sana si Goro nang bigla nitong makita si Shimizu na nasa labas ng kanilang bahay para sana magpasama sa kanya sa mall pero sinabi niya rito na may usapan na sila ni Toshi na magti-training bagay na ikinainis ng dalaga. Dahil doon ay niyaya na lang ni Goro ang dalaga na sumama sa kanila ni Toshi na mag-workout sa may swimming pool sa loob ng gym. Pumayag naman si Shimizu kaya nakisali na rin ito sa pag-workout ng dalawa, at gabi na nang makauwi ang mga iyon. Kinabukasan ay ginanap ang pagtitipon ng mga manlalaro mula sa Japanese national team sa training camp sa Okinawa kung saan patagong umaten si Goro. Nang makaharap doon ni Goro si Kyoshiro ay sinabi nito na sana kapag nagkaroon iyon ng batting practice ay siya ang i-request nito na maging batting practice pitcher para sa gagawing training camp, subalit tumanggi si Kyoshiro nang bigla namang sumingit si Shijino sa usapan ng dalawa dahil sa pagiging pasaway ni Goro. Pagkatapos ng pagtitipon ay nagtrabaho na si Goro sa field kasama si Nemoto na isa ring batting practice pitcher. Kinahapunan, laking gulat ni Goro nang malaman na ang matandang si Nemoto ang personal batting practice pitcher ni Kyoshiro, at niyaya pa siya niyo na sumama para manood ng practice. Pagkarating sa training camp ay pinanood ni Goro si Kyoshiro, subalit minaliit ni Goro ang klase ng pitch na ibinibigay ni Nemoto at sinabi pa na aalis na lang ito dahil pag-aaksaya lang umano iyon ng oras. Pinigilan ni Kyoshiro si Goro at sinabi na hindi nito gusto ang pambabastos kay Nemoto, kaya pinag-pitch niya ito para mapatunayan umano ni Kyoshiro na baliwala ang gagawing pitch ni Goro kumpara kay Nemoto. Tinanggap ni Goro ang hamon kaya nag-warm up na kaagad ito, pero nang hinarap na ni Goro si Kyoshiro ay natalo lang ito. Doon sinabi ni Kyoshiro kay Goro na ang mga pitch umano nito ay hindi buhay o walang lakas tulad ng makina na bumabato ng walang buhay. Kahit gaano umano kabilis ang gawing pagbato ni Goro sa iba't ibang direksyon ay walang dating kay Kyoshiro ang mga pitches ni Goro at hindi umano iyon nakakatakot. Dahil doon ay naisip ni Goro na iyon na ang tamang panahon para matutunan niyang bumato ng breaking ball, subalit hindi sumang-ayon si Shijino dahil hindi na umano nagbago si Goro sapagkat nagmamadali pa rin itong malaman ang sagot. Paliwanag pa nito na hindi porke tinamaan ni Kyoshiro ang pitch ni Goro ay magiging padalos-dalos na ito sa gagawin nito. Narealize ni Goro na tama ang sinabi ng kanyang ama, at sinabi nito sa sarili na dapat kung may pag-aaralan man siya, hindi man forkball ay dapat change up. Nang sumunod na araw ay agad na nag-ensayo si Goro sa pagpipitch nang biglang dumating si Nemoto para sabihin na kailangan ni Itaw ng batting practice pitcher kaya dapat nang pumunta si Goro sa main field. Pero bago tuluyang umalis si Goro ay sinabi ni Nemoto na nagkamali ito sa ginawa nito dahil minaliit umano ni Goro ang kakayahan ni Kyoshiro pagdating sa pagbat. Dagdag pa ng matanda na kailangang may matutunan ang pitcher kapag tinatamaan ang pitch nito, kaya dapat umanong isiping mabuti ni Goro ang sinabi niya kapag ito ang batting practice pitcher ni Itaw. Nang pamwesto na si Goro bilang batting practice pitcher ay isinaisip nito ang mga sinabi ni Nemoto, hanggang sa nakuha niya ng basahin kung saang pitch nahihirapan si Itaw. Pagkatapos ng pag-warm up ay hinamon ni Goro si Itaw na seryosohin na umano nila ang batting nito, bagay na sinang-ayunan naman ng coach dahil para sa pangarap umano ni Goro na makasali sa national team ay naisip nito ang pagiging batting practice pitcher.
Inalok pa ni Sasaki si Goro na sumali sa youth team para sa practice game na gaganapin sa susunod na linggo sa Okinawa. Sa ganoong paraan ay makakaharap ni Goro sina Kyoshiro at Itaw gamit ang buo nitong lakas. Labis na natuwa si Goro sa sinabing iyon ng coach kaya mas ginanahan ito sa kanyang trabaho. Dahil naman doon ay inisip ni Shijino na binibigyan siya ng coach ng special treatment dahil sa kabaitan yun kay Goro, pero sinabi ni Sasaki na si Kyoshiro ang nagrekomenda kay Goro sapagkat may kakaiba umano doon. Para kay Sasaki, nanghihinayang siya kung hahayaan lang nila si Goro na maging batang practice pitcher, at hindi umano sila magkakaroon ng pagkakataong manalo sa World Cup kung puro utak lang ang gagamitin nilang lahat pagdating sa laro ng baseball. Habang naglalakad palayo si Sasaki ay sinasabi nito na may iba siyang naiisip na mas magandang paraan na ikagugulat ng lahat. Ipinagpatuloy ni Goro ang kanyang pag-insayo nang biglang makasabay nito sa training field ang dalawang player. Isa ay ang official catcher na si Timoto at ang isa naman ay kilala rin ni Goro. Pagkatapos yun ay pumunta na sila sa Okinawa at doon nalaman ni Goro kung nasa ang posisyon na ngayon ang mga dati niyang kasama at nakalaban sa larong baseball. Masaya naman si Toshi dahil nakasali si Goro sa grupo nila at hindi ito makapaniwala na si Coach Sasaki ang pumili dito. Maya-maya pa ay dumating na sina Sasaki at doon ay sinabi nito sa team na kapag nanalo ang mga yun bukas sa practice game sa Japanese national team ay ang mga ito na ang magiging core group na magre-represent sa Japan. Dahil doon, kinahapunan ay nagpasama si Goro kay Toshi para i-practice ang breaking balls niya upang masubukan kung ang natutunan niya ay pwede niyang magamit laban sa pagbabat ni Toshi. Inasahan ni Toshi na hindi pa rin yun makakaya ni Goro gaya ng high school pa lang sila, kaya hindi ito makapaniwala nang bumato na si Goro gamit ang forkball. Napatanong na lang si Toshi kung papaano iyon nagawa ni Goro sa loob lamang ng isang linggo, kaya sinabi nito na iyon ay dahil sa ibinigay na payo ni Saguro, ang Japanese pioneer sa Major League. Tinuruan din siya ni Saguro ng mga basics kaya ngayon ay meron na siyang tinatawag na gyro fork, bagay na ikinatuwa ni Toshi at sinabi pa na siguradong bukas ay mananalo sila gamit ang gyro fork ni Goro. Makalipas ang ilang araw ay nagsimula na ang laban sa pagitan ng mga koponan ng Young Japan at All Japan. Nakapagtala ang All Japan ng 4 na run laban kay Kitori sa unang inang. Sa ikalawang inang naman, nakapagtala pa ang mga iyon ng 4 na run laban kay Akutsu kaya 8-0 na ang score pabor sa All Japan. Doon na pumasok si Goro pero bago magsimula ang laro ay sinabi pa nito na patitigilan niya sa paglalaro si Kyoshiro at patutumbahin niya ang Japanese national team. Kay Toshi umano niya ipapaubaya ang paghabol sa lamang ng All Japan hanggang sa manalo sila sa laro, at sa ganoong paraan umano sila mapipili para maging representative ng Japan na siya nilang susunod na gagawin para makapaglaro sa World Cup. Ngunit nang magsimula ang game ay walang naging epekto ang forkball ni Goro. Gayunpaman ay pinilit ni Toshi si Goro na magpatuloy sa paghagis ng forkball, ngunit sa halip ay naghagis ito ng normal na fastball. Tinamaan yun ni Kyoshiro at nakapagtala ng 3 run kaya naging 11-0 na ang score pabor sa All Japan. Dahil doon ay nagsisihan sina Toshi at Goro at kinwestiyon pa ng mga ito ang tiwala nila sa isa't isa. Pagkatapos ay muli silang pumwesto sa field kung saan bumato si Goro sa kabilang side. Hindi lang isang beses na nangyari iyon dahil inulit pa yun ni Goro kaya hinayaan na lang muna ito ni Toshi. Subalit nang magpipitch na muli si Goro ay tumakbo na kaagad ang batter kaya agad na ibinalik ni Toshi kay Goro ang bola pero sa halip na masalo ay sa balakang yun ni Goro tumama. Humingi si Toshi ng timeout para kumustahin si Goro pero sa halip ay inisip nito na sinadya yun ni Toshi, kaya nilapitan na ang mga ito ni Yakushiji para awatin at sabihin na dapat mag-walk si Taniguchi sa susunod na batter, bagay na sinang-ayunan ni Toshi sapagkat mas madali umano yun dahil puno ang lahat ng base. Ngunit hindi sumang-ayon si Goro at sinabing wala nang silbi ang bases loaded strategy sa laro nila dahil kitang-kita naman na malaki ang lamang ng kalaban. Gayunpaman, ipinagpatuloy pa rin nila ang laro kaya sinabihan na lang ni Yakushiji si Toshi na bilang ito naman ang mas nakakakilala kay Goro ay ito ang inaasahan nila na makakapagpagaling doon sa paglalaro. Dahil doon ay naisip ni Toshi na pagbigyan si Goro na gawin kung saan ito magaling, at iyon ay ang bumato ng fastball. Nagpatuloy pa ang laro hanggang sa aksidenteng matamaan ni Goro ang balakang ni Yamanaka, at doon na-realize na lang ni Goro na hindi pa iyon ang tamang panahon para kalabanan nila ang tulad ng mga iyon. Pero hindi umano ibig sabihin yun na dapat silang sumuko sa laban kaya tatapusin na nila ang suntok sa buwan nilang plano para lang magpasikat sa mga coach at mapili sa national team na lalaban sa World Cup. Hindi nagtagal ay natapos na ang kanilang laban kontra sa koponan ng All Japan. Sa labas ay nagpaalam na si Goro kay Toshi na uuwi na siya at sinabi na ngayong alam na niya na hindi pa sapat ang skills niya ay wala na siyang dahilan para manatili pa doon, at isa pa ay may mga bagay umano siya na mas dapat pagtuunan kaya iisa-isahin niya yung palakasin hanggang sa maging pulido na ang lahat.
Pagkaalis ni Goro sa training camp ay pumunta ito sa bahay ni Shimizu para dalawin ang dalaga, subalit nadatnan niya iyon na may sakit kaya ibinili niya iyon ng mga prutas at binantayan hanggang sa medyo bumuti ang pakiramdam nito. Habang naroon si Goro ay nabanggit nito na ilang araw na lang ay babalik na siya sa Amerika, kaya agad na nagpasya si Shimizu na sumama na sa kanya. Pagka-uwi ng mama ni na Shimizu ay agad itong nagpaalam na payagan siyang makapunta sa Amerika. Nung una ay ayaw nitong pumayag pero nang malaman mula kay Taiga na kaya gustong pumunta ni Shimizu sa Amerika ay dahil kay Goro ay pumayag na ito, at sinabi pang siya na ang bahala na kumausap sa papa ni na Shimizu, bagay na labis na ikinatuwa ng dalaga. Makalipas ang ilang linggo ay nakarating na si Shimizu sa Amerika, ngunit sa kasamaang palad ay bigla na lang itong nasiraan ng sasakyan sa kalagitnaan ng mahabang daan kung saan puro puno lang ang kanyang natatanaw. Dahil doon ay wala siyang ibang pagpipilian kundi ang maglakad at maghanap ng telepono, pero halos palubog na ang araw ay wala pa rin siyang nakikita. Nahihilo at halos hindi nakayanin pang maglakad ni Shimizu pero napawi ang pagod nito nang makita ang karatula ng isang hotel. Subalit nang pumunta siya doon ay isa na pala iyong sira-sira at abandonadong hotel kaya napaupo na lang ang dalaga sabay iyak. Habang umiiyak si Shimizu ay dumating naman sina Goro at Kin kaya tinulungan siya nito na gawin ang kanyang sasakyan. Pagkatapos ay umuwi sila sa dorm ni Goro at sabay na kumain ng hapunan. Doon ay nakiusap si Shimizu na payagan siya ni Goro na manatili muna doon dahil naubos na umano ang pera ng dalaga sa pag-arkila ng sasakyan, bagay na labis na ikinagulat ni Goro. Hindi pumayag si Goro sapagkat ayaw umano nitong ma-distract at mapabalik sa minors kaya napilitan si Shimizu na umalis, pero bago iyon ay inisip ng dalaga na ayaw lang talaga ni Goro na mapalapit sa kanya habang siya ay pilit na gumagawa ng paraan para sa kanilang dalawa. Dahil doon ay hinabol ni Goro si Shimizu at ipinaliwanag ang paniniwala niya na ang babae at lalaki ay hindi nagsasama hanggat hindi pa kasal, at inamin din niya na mahal niya ang dalaga. Naintindihan naman iyon ni Shimizu kaya naghanap na lang ito ng mumuraing hotel na matutulugan. Kinabukasan, tinanghali ng gising si Shimizu kaya nagmadali itong mag-ayos para panoorin ang laro ni Goro para sa Hornets. Pagkatapos ay sabay na silang umuwi at habang naglalakad ay niyaya ni Goro si Shimizu na mamasyal kinabukasan dahil wala naman siyang gagawin. Subalit kinagabihan ay biglang tinawagan si Goro ng boss para sabihin na mag-impake na ito at kunin ang flight papuntang Los Angeles. Nagulat at nagtaka si Goro kung ano ang dahilan ng biglaang pagpapadala sa kanya sa LA, pero sinabi ng boss na doon na lang malalaman ni Goro ang kasagutan. Pagkarating sa isang minor league stadium ay nagulat si Goro nang makita na naroon ang kanyang ama kaya nagtaka na naman ito. Doon sinabi ni Shigino na umusad na ang Japanese team dahil nagawa nilang maging first place sa Asian Preliminary sa unang round, at kaya umano sila naroon ay para naman sa second round na gaganapin doon. Nagtaka si Goro kung bakit siya naroon kaya sinabi na rito ni Shigino na iyon ay dahil napili si Goro na representative para sa Japanese national team. Kaalangan umano nito ang Noy nagkaroon ng injury na si Saguro, bagay na hindi mapaniwalaan ni Goro. Maya-maya pa ay isinama na ni Shigino si Goro sa field kung saan naroon ang iba pang miyembro ng team. Naroon din si Toshi dahil pagkatapos umanong umalis ni Goro sa training camp ay biglang nagpakitang gilas si Toshi kaya napansin iyon ng manager at napili para sa national team. Habang nag-uusap ang mag-ama ay dumating si Coach Sasaki na humingi ng paumanhin kay Goro dahil sa biglaan umano ang lahat. Nung una ay nag-aatubili pa si Goro na tanggapin ang alok ng coach, ngunit matapos niyang makipag-usap kay Toshi tungkol sa kanilang mga makakalaban, at nang malaman ni Goro na haharapin nila ang Amerika kapag umabot sila sa finals ay nawala ang kanyang pag-aatubili at nagbalik ang matatag at determinado niyang personalidad. Nang malaman ni Shimizu ang tungkol doon ay pumunta rin ito sa Los Angeles. Pagkarating sa airport ay nakasalubong niya si Silva, isa sa mga manlalaro ng Venezuela. Nagandahan ito kay Shimizu kaya sinubukan nitong ibigay ang cellphone number sa dalaga nang bigla namang dumating si Goro. Habang kinukumusta ni Goro si Shimizu ay napadaan naman si Sanchez kaya nagkita silang dalawa doon. Nag-usap ang dalawa at biglang natawa si Silva nang marinig na si Goro ay isa sa mga players ng Japanese team. Sinabi pa nito na mukhang wala ng magagaling na players ang Japan kaya kumuha na lang ang mga iyon ng minor leaguer. Dahil doon ay niyaya na ni Sanchez si Silva pero sinabi rito ni Goro na tumawa lang ito ngayon hanggat gusto nito dahil bukas sa laban nila ay ipapakita niya rito kung ano talaga ang tunay na Japanese baseball. Kinahapunan, habang nag-insayo sina Toshi at Goro ay sinabi ni Coach Sasaki na si Toshi ang napili nilang DH 6th batter ng team. Nang sumunod na araw ay nagsimula na ang laban nila kontra Venezuela. Sa top ng first inning, nakapagtala si Kyoshiro ng isang run tulong ng isang bunt.
Maganda ang naging panimulang laro ng team ni Goro, at nang si Toshi na ang pumwesto bilang batter ay tumira ito ngunit nabali ang kanyang bat kaya na-out siya sa isang double play na nagtapos sa offense iba ng Japan sa unang inning. Sa ibabang bahagi naman ng ikalawang inning ay nakakuha si Harada ng 2 outs, at si Silva ang kasalukuyang batter. Tumira si Silva at nakapagtala ng 1 run si Pidnio, kaya naging tabla ang laro sa score na 1-1. Subalit nabalian ng catcher na si Daumoto habang tumatakbo si Pidnio kaya napilitan ang coach na palitan na ito ni Toshi. Sa pagpapatuloy ng laro ay nakapagtala pa ang Venezuela ng 4 na run bago matapos ang inning. Sa ikalawang inning, nakadagdag pa ang Venezuela ng 2 run, kaya naging 7-1 ang score pabor sa kanila. Nagpatuloy pa ang game, at nasa ika-6 na inning na nang dumating si Shimizu sa stadium at hindi ito makapaniwala nang makita na 6 na ang lamang ng Venezuela sa Japan. Sa itaas ng ika-6 na inning, naka-score ang Japan ng 1 run kaya naging 7-2 ang score. Dahil doon, sa ibabang bahagi ng ika-6 na inning ay pumasok na si Goro sa laro bilang pitcher at ng mga oras na iyon ay si Silva naman ang nakapwesto bilang batter. Nung una ay nagkaroon pa ng problema ang Team Japan dahil kay Toshi Nanoy magulo umano ang takbo ng isip kaya pinagsabihan ito ni Goro na ayusin ang sarili at magtulungan sila para maayos ang malaking problema na kinakaharap ng team nila. Natauhan si Toshi sa mga sinabi ni Goro kaya ng pumwesto na ito ay sinabi niya sa sarili na hindi pa sila natatalo at hindi pa tapos ang laban kaya ibibigay niya ang makakaya niya hanggang sa matapos ang laro. Matapos ang ilang pitch ni Goro ay na-strikeout niya si Silva gamit ang kanyang 4th ball. Pagkatapos nyun, sa itaas ng ika-7 inning ay nakapuntos sina Goro at Kyoshiro ng 2 run kaya naging 7-4 ang score pabor sa Venezuela. Nagpatuloy pa ang laro hanggang sa si Toshi na ang nasabat, at ang ace player na si Valenzuela ang pumasok bilang pitcher ng team ng Venezuela. Ginawang inspirasyon ni Toshi si Goro at inisip na malaki ang inaasahan ni Coach Sasaki sa kanya kaya ginawa niya ang lahat hanggang sa nakapagtala siya ng 1 Grand Slam, kaya naging 8-7 na ang score pabor sa Japan bagay na labis na ikinatuwa ng buong team. Gayunpaman, hindi pa rin sumuko sa laban ang team ng Venezuela. Subalit sa ibaba ng ika-9 na inning, muli na namang na-strikeout ni Goro si Silva at matagumpay na naisara ang laro kaya nanalo ang Japan sa score na 8-7. Pagkatapos ng laro, pinag-usapan ng team ng Japan ang susunod nilang makakalaban, ang Korea. Ngunit sinabi ni Tendo, isa sa mga pitcher ng Japan, na ang kanilang pagkapanalo kanina laban sa Venezuela ay isang malaking tsamba lamang at wala umanong masyadong nangyari na dapat ipagmalaki sabay tingin kina Goro. Dahil doon ay kinwestiyon ni Shigino si Tendo kung may problema ba ito sa pagko-coach niya. Sinabi ni Tendo na wala naman siyang problema, pero tinanong nito kung bakit hindi siya pinatawag sa laro kung lamang pala sila ng 1 run, gayong siya ang player na bumuhay sa team sa magkakasunod na 5 taon kaya bakit umano umasa ang mga ito sa isang bata na kasasoli lang at wala pang napapatunayan. Nag-react si Goro sa sinabing yun ni Tendo kaya agad itong inawat ni Coach Sasaki at humingi na lang ng paumanhin kay Tendo, at ipinaliwanag ang dahilan kung bakit si Goro ang ipinasok nito. Pagkatapos yun ay nagulat si Shigino nang sabihin ni Coach Sasaki na tinanggal na si Tendo sa closer role dahil hindi maganda ang kondisyon nito simula pa lang ng Asian Preliminary Round. Si Goro na umano ang gagawin nilang bagong closer habang si Tendo naman ang magiging middle relief. Agad iyong ipinaalam ni Shigino kay Tendo at ipinaliwanag ang mga dahilan, pero ibabalik pa naman umano ito sa closer role kapag maganda ang ipapakita nitong laro sa susunod na laban nila. Masaya naman si Goro na ibinalita kay Shimizu ang tungkol doon dahil ngayon ay may pagkakataon na umano siyang makalaban si Gibson gamit ang pitch niya kapag nagkita sila sa finals. Nang sumunod na araw ay nagsimula na ang laro ng Japan laban sa Korea, kung saan ipinakita ni Tendo kay Goro na hindi siya susuko para sa posisyon ng closer. Subalit lingid sa kaalaman ni Tendo na batid ni Goro na may pinsala ang siko niya. Maya-maya pa ay pinaglaro na si Tendo kung saan sinabi nito kay Shigino na kapag nagawa niya ang perfect inning sa laro ay hayaan siya nito na mag-pitch mag-isa hanggang sa 9th inning. Subalit matapos ang ilang pitch ay pinalitan siya ni Goro, at doon na rin niya nalaman na alam na ni Coach Sasaki ang tungkol sa itinatago niyang pilay sa siko kaya naintindihan niya na rin kung bakit siya pansamantalang pinalitan ni Goro bilang closer. Si Goro ang nagtapos ng laban, at nanalo ang Japan sa score na 1-0. Pagkatapos nyun, habang sabay na naglalakad sina Goro at Toshi ay sinalubong ang mga ito ni Tendo para sabihin na maganda ang ipinakita ng mga ito kanina sa laro. Nabanggit din ni Tendo na kinakailangang maoperahan ang kanang siko niya, at halos mawalan na ito ng pag-asa na makakasali pa siya sa majors dahil na rin sa edad nito. Dahil doon ay sinabi ni Goro na kahit ganoon ay napakarami naman nitong nagawa para sa Japan, at sapat na umano ang mga iyon kaya huwag nitong sisihin ang edad para sumuko dahil hindi umano mahalaga kung ilang taon na dahil pwede pa rin naman itong mangarap.
Kaya dapat umano ay gawin na agad ni Tendo ang operasyon para muli itong makabalik at makapaglaro sa baseball field. Dagdag pa ni Goro na sa mundo, may mga lagpas 40 na ang edad pero patuloy pa ring nagpipitch para sa pangarap. Napangiti na lang si Tendo sa mga sinabi ni Goro habang nagpapatuloy sa paglalakad. Nang sumunod na araw ay pinanood ni Goro, Toshi, at Shimizu ang laban sa pagitan ng Venezuela at Dominican Republic. Pagkatapos nun ay nagmeeting ang buong team ng Japan para sa susunod nilang laban sa nanalong team na Dominican Republic. Habang nagdidiskusyon ang iba ay biglang tumayo si Goro at sinabing kalokohan lang ang kalkulasyon na ginagawa ng mga iyon dahil ang dapat lang umano nilang gawin ay ang manalo laban sa laro, bagay na sinang-ayunan naman ni Coach Sasaki. Dahil doon ay lakas loob pa na sinabi ni Goro na patitikiman niya ang mga iyon ng malulupit niyang pitch at mananalo sila, pero nagulat na lang ito nang malaman na hindi siya makakapaglaro dahil may rules na hindi maaring mag-pitch ang pitcher sa 3 magkakasunod na games, bagay na hindi matanggap ni Goro. Kinaumagahan, naisip ni Shimizu na umuwi na lang sa Japan dahil wala na siyang pera at kasabay niyon ang pagkalam ng kanyang sikmura dahil kahapon pa siyang hindi kumakain para lang makapagtipid, nang bigla namang tumawag si Goro para yayain siyang mag-almusal kaya agad siyang sumama. Doon nalaman ni Shimizu na hindi makakapag-pitch si Goro sa game pero kahit ganoon ay sinabi ni Shimizu na mag-cheer pa rin siya para sa Japan. Nauna nang umalis si Goro dahil may practice pa umano ito, pero nang aalis na rin sana si Shimizu ay aksidente nitong nakabanggaan ang isang babae kaya natapon ang dala nitong pagkain. Humingi siya ng paumanhin pero nang malaman na magkababayan pala sila at pareho silang naroon para manood ng Baseball World Cup ay nagkasundo sila na sabay ng manood bukas. Nagpakilala ang babae bilang waka at may gusto ito kay Toshi kaya ito naroon para sumuporta. Kinabukasan ay nagsimula ang laro at walang naka-score sa magkabilang team, hanggang sa dumating ang ika-5 inang kung saan naka-solo home run si Itaw. Subalit sa itaas ng ika-6 na inang, naka-score ng 4 na run ang Dominican Republic. Doon na pumasok si Mayumura bilang pitcher ng Japan at napigilan nito ang offense iba. Pagkatapos yun ay wala nang naka-score at nagsimulang maramdaman ng koponan ng Japan ang matinding pressure. Nagpatuloy ang laro kung saan ang Dominican Republic pa rin ang nangunguna sa score na 4-1. Pero maya-maya lang, sa itaas ng ika-8 inang ay gumawa si Mayumura ng isang trick play na siyang nakapagpabalik ng kumpiyansa sa Team Japan. Pagkatapos yun ay kinausap muna sila ni Coach Sasaki para sabihin na laruin ang kanilang basic small ball. Dahil doon, naka-score ng 5 runs ang koponan ng Japan sa ibaba ng ika-8 inang. Hindi nagtagal ay matagumpay na naisara ni Mayumura ang laro, at nanalo ang Japan na may lamang na 2 puntos sa score na 6-4. Masaya sina Shimizu sa naging resulta ng laban dahil ibig sabihin ay papasok na ang Japan sa susunod na round. Pero nalulungkot na sinabi ni Shimizu kay Waka na hindi na siya makakapanood ng susunod na laban sapagkat babalik na siya sa Japan dahil wala na siyang pera. Dahil doon ay inalok ito ni Waka na doon na lang muna tumuloy si Shimizu sa tinutuluyan niyang hotel at pumayag naman ang dalaga. Kinabukasan, habang naliligo si Waka ay aksidenteng nahulog ni Shimizu ang bag nito na nasa kama, at hindi sinasadyang nabuklat niya ang passport ni Waka na ang nakalagay na pangalan ay Miho Sato. Gayunpaman, ipinagkibit-balikat ni Shimizu ang nabasa niya at pagkatapos ay isinama niya si Waka sa pagkikita nila ni Goro. Ngunit pagkarating ni Goro ay nalaman ni Waka na makakasama rin pala nila si Toshi kaya umatras na lang ito at hindi na sumama. Dahil doon ay napagdesisyonan ni Shimizu na huwag na ring sumama bagkos sundan na lang si Waka at yayain kumain ng silang dalawa lang. Doon na nadiskubre ni Shimizu na ang tunay talagang pangalan ni Waka ay Miho Sato, at inamin ni Waka kay Shimizu na magkapatid sila ni Toshi. Ikinwento ni Miho kay Shimizu ang mga nangyari sa kanilang pamilya noong iwan nila si Toshi. Simula nung iwan sila ng kanilang ama hanggang sa hindi na rin niya nakausap ang kanilang ina, at kung paano niya palihim na sinusuportahan si Toshi pero ngayon ay hindi pa niya iyon kayang harapin. Nang sumunod na araw, pagkatapos ng meeting ni Goro ay inutusan siya ng kanyang ama na sumando sa airport. Sumunod na lang si Goro sa utos ng ama at nagulat na lang ito nang malaman na ang mama at kapatid pala niya ang susunduin niya. Sinabi ni Momoko na gustong-gusto kasi ni Shingo na mapanood si Goro ng personal habang nagpipitch sa laban kaya rin sila nagpunta doon. Pagka-uwi ni Goro ay tinawagan ito ni Shimizu para sabihin ang tungkol sa ipinagtapat ni Miho at hiniling na tulungan siya na huwag magkita ng personal ang dalawa hanggat naroon sila. Subalit kinabukasan, habang kumakain sina Miho at Shimizu sa park ay aksidenteng napadaan naman ang Noy nagpapapawis na sina Goro at Toshi. Huminto ang dalawa at nakipagkamay pa si Toshi kay Miho matapos nitong malaman na bumiyahe pa iyon mula Japan para lang manood sa kanya. Dahil doon ay hindi na napigilan ni Miho ang sarili kaya nagpakilala na ito sa kanyang kuya, ngunit itinanggi ni Toshi na meron siyang kapatid dahil matagal na umanong lolo at lola lang niya ang kasama niya.
Nagulat si Goro sa sinabing iyon ni Toshi kaya sinubukan niya itong kausapin pero bigla na lang itong nawala ng malay kaya isinugod nila ito sa ospital. Dahil doon ay sinisi ni Miho ang kanyang sarili kaya umalis na ito, at nag-iwan na lang ng liham para kay Shimizu na nagsasabing babalik na siya sa Japan. Agad na ipinaalam ni Shimizu kay Goro ang nangyari, kaya nagmadali silang pumunta sa airport upang pigilan si Miho. Nang marinig ang tungkol doon ay sumama na rin si Toshi dahil napagtanto nito na wala namang kasalanan ang kanyang kapatid sa mga nangyari. Subalit bigo sila na maabutin si Miho sa airport kaya naman bumalik na sina Goro at Toshi sa hotel dahil may laro pa sila kinabukasan, habang si Shimizu naman ay naiwan sa airport sa pag-asang makikita pa niya doon si Miho. Inabot na siya ng gabi doon kaya naisip niya na bumalik na lang muna sa hotel at subukan na lang ulit bukas ng umaga, pero habang naglalakad siya ay nakasalubong niya si Miho. Ipinaliwanag niya rito na wala itong kasalanan sa nangyari kay Toshi, at sinubukan niya itong kumbansihin na manatili muna at pumayag naman si Miho. Kinabukasan ay ipinaalam ni Goro kay Toshi na nakita na ni Shimizu si Miho, pero wala raw iyong intensyon na makipagkita kay Toshi dahil baka atakihin na naman ito. Ibinigay na lang ni Goro kay Toshi ang numero ng telepono ni Miho, kaya kinagabihan ay tinawagan ni Toshi ang kapatid niya. Nang sumunod na araw, bago magsimula ang laban ng Japan kontra Cuba ay ipinakita ni Momoko kay Goro ang litrato ni Honda nang sa ganon ay galingan umano nito sa laban. Hindi nagtagal ay sinimulan na ang game. Nakapuntos ng isang run ang Cuba sa ilalim ng first inning gamit ang kanilang agresibong bilis, bagay na siyang nagpahirap sa Team Japan. Gayunpaman, ginawa pa rin ng mga ito ang lahat ng kanilang makakaya, lalo na si Toshi na nakapagpa-out ng kalaban. Nagpatuloy pa ang laro at pinapanood yun ni Miho mula sa malayo nang sa ganon ay hindi mawala sa focus ang kanyang kapatid. Hindi nagtagal, sa itaas ng ikapitong inang sa wakas ay nakabawi ang Japan at nailamang ang score sa laro. Sa ilalim ng 8th inning, pinapasok na ng coach si Goro kaya agad itong ipinag-cheer ni Momoko. Subalit nainis ito nang makita na hindi man lang nag-cheer si Shingo gayong ang kuya na nito ang magpipitch kaya pinagsabihan niya ito. Samantala, habang nagpipitch si Goro ay napansin nito na nanunood si Gibson ng kanilang laro, nang bigla namang dumating si Junior upang kausapin ang ama tungkol sa kalusugan nito. Sinabi ni Junior na gagawin niya ang lahat para hindi na makalabas sa pitching mound si Gibson, at nakiusap na sumailalim na ito sa operasyon sa halip na pilitin ang sarili na mag-pitch laban sa Japan. Kasabay ng pangyayaring iyon ay nakapuntos ang team ng Japan sa itaas ng ika-9 na inang kaya 2-1 na ngayon ang score pabor sa Japan. Hindi nakinig si Gibson sa pakiusap ng kanyang anak at sinabing tutupadin lang niya ang pangako na binitawan niya kay Goro, sapagkat iyon umano ang bagay na kinakailangan niyang gawin at tapusin. Dagdag pa ni Gibson na sa edad niya, kapag sumailalim siya sa surgery ay mapipilitin siyang magretiro, gayong iyon na ang huli niyang pagkakataon na makalaban si Goro kaya hindi niya iyon pwedeng palampasin. Dahil doon ay umalis na si Gibson Jr. at hinayaan na ang kanyang ama. Kasunod yun ay naalala ni Gibson ang sinabi sa kanya ng doktor na sa kondisyon ng kanyang puso ay kailangan na siyang maoperahan sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, hindi siya pumayag kahit pa sinabihan siya ng doktor na mas importante ang buhay niya kesa sa kanyang hanap buhay. Matagumpay naman na tinapos ni Goro ang laro dahil nanalo ang Japan sa score na 2-1, kaya ibig sabihin ay nakapasok ang mga ito sa finals. Pagkatapos yun ay tinipon ng boss ang Team America upang sabihin sa mga ito na hindi sila dapat magpatalo kaya dapat ay galingan nila, lalo na at sa bansa nila nagsimula ang baseball. Dapat umano silang manalo sa World Cup kaya ipapanalo nila ang dalawang susunod na game. Pagkatapos ng meeting ay kinausap ni Junior ang boss upang ipaalam ang tungkol sa karamdaman ni Gibson. Dahil batid ni Junior na hindi naman makikinig ang kanyang ama kapag pinagsabihan iyon ng boss na huwag nang maglaro ay nakiusap na lang ito na huwag iyong piyagang mag-pitch at huwag ipasok sa game. Pagkatapos yun ay si Goro naman ang sunod na kinausap ni Junior. Nang malaman ang tungkol sa sakit ni Gibson ay nawala ng gana si Goro at halos hindi makapag-isip ng matuwid kaya hindi na ito nanood ng laban ng mga iyon kontra Venezuela. Para maibsan ang sobrang pag-iisip ay ikinwento ni Goro kay Shimizu ang tungkol doon, at ang kanyang panghihinayang na hindi na mangyayari ang bagay na matagal niyang hinintay, at iyon ay ang makaharap si Gibson sa isang laban. Kasabay ng pangyayaring iyon ay nagaganap naman ang ikalawang semifinal na laban sa pagitan ng Venezuela at USA, kung saan nakapagtala ang koponan ng Venezuela ng 2 run sa ibaba ng ika-4 na inang. Dahil doon ay tumayo na si Gibson para mag-warm up dahil mawawalan umano ng saysay ang pinaghirapan nila kung mae-eliminate sila, kaya agad itong pinigilan ng boss. Pinayuhan naman ni Shimizu si Goro dahil alam umano nito kung ano ang mga pinagdaanan ni Goro. Sinabi ng dalaga na hindi niya naiintindihan ang buong istorya tungkol sa ama ni Goro, pati na rin ang tungkol kay Gibson at ang bagay na kinikimkim ni Goro at ang sitwasyon nito ngayon.
Pero kung maipapakita umano ni Goro kay Gibson kung gaano kalayo na ang narating nito ay sapat na yun, kahit hindi iyon ang mithiin na gaya ng iniisip ni Goro pero hindi lang umano iyon ang dapat na maging hangarin ni Goro. Dahil sa mga sinabing iyon ni Shimizu ay naliwanagan si Goro kaya nagpasalamat ito sa dalaga at saka nagmadaling umalis para pumunta sa stadium at panoorin ang laban ng susunod na team na dudurugin umano nila sa finals. Pagkarating sa stadium ay hindi makapaniwala si Goro nang makita na wala pang score ang Amerika, at iyon ay dahil hindi sineseryoso ng Team America ang World Cup kaya pumasok si Gibson sa field at tinanong ang mga miyembro kung talaga bang naroon ang mga ito para manalo. Nagalit si Gibson at sinabing insulto yun sa mga fans at mga bansang kasali sa World Cup kaya kung sino man umano sa mga iyon ang may gustong palabasan na walang pakialam sa baseball ang Amerika ay haborin na ng mga iyon ang uniforme at umalis na sa harapan niya. Nagulat ang lahat sa sinabing yun ni Gibson kaya nag-alisan ang mga ito para maglaro ng seryoso. Doon na inamin ng boss na alam niya ang tungkol sa kondisyon ni Gibson kaya hindi umano niya ito pwedeng payagan na mag-pitch kahit na anong mangyari. Ngunit biglang lumapit si Junior at sinabi sa boss na hayaan na ang kanyang ama na gawin ang gusto niyon dahil maaaring iyon na umano ang huling laro ni Gibson kaya huwag nilang hayaan na pagsisihan ni Gibson ang game na iyon. Dahil doon ay pinayagan na ni Skipper na makapaglaro si Gibson bagay na ipinagtaka naman ni Goro. Gumanda ang laro ng Amerika mula nang magseryoso na sa paglalaro ang mga miyembro ng Team America, hanggang sa nagawang ma-strikeout ni Gibson si Silva. Nagpatuloy pa ang laro, kung saan sa itaas ng ika-9 na inning ay si Junior na ang pamwesto sa mound. Nakapuntos ang koponan ng Amerika ng 6 na run laban sa Venezuela, kaya sa huli ay nanalo sila sa laban sa score na 6-2. Kinagabihan naman pagka-uwi ay kinausap ni Skipper si Gibson upang ipaalam dito kung sino ang itatalaga niyang pitcher sa darating na laban nila sa finals. Hindi umano makakapayag si Skipper na tumapak si Gibson sa mound, sapagkat ayaw nila na makita itong mawala ng malay o bawian ng buhay habang nagpipitch. Ipinangako na lang ni Skipper na dadalhin nila ang fighting spirit ni Gibson at ipapanalo nila ang huling laban at iuuwi nila ang kampyonato. Kinabukasan, pagkatapos ng practice ni Goro at Toshi ay dumating si Momoko para iabot kay Goro ang 2 bola na pinapipirmahan ni Shingo kina Kyoshiro at Itaw. Pero bago iyon ay ipinaalam muna ni Momoko kay Goro na ayaw sumali ni Shingo sa Little League dahil mas gusto niyo ng pagdodrawing at pagbabasa ng libro kesa sa sports. Maya-maya pa ay pinuntahan na ni Goro si Shingo sa kwarto upang ibigay ang pinapirmahan nitong bola, at pagkatapos ay niyaya niya ito na lumabas muna. Isinama ni Goro ang kanyang kapatid sa isang amusement park para makapag-bonding at makapagsaya silang dalawa. Kinahapunan, napag-usapan ng magkapatid ang tungkol sa pag-alis ni Shingo sa larong baseball. Inamin ng bata na umalis siya dahil hindi naman siya kasing galing ng kuya at papa nila sa paglalaro ng baseball. Dahil doon ay hinikayat ni Goro ang kapatid na gawin lang kung ano ang bagay na magpapasaya dito. Pagkatapos nyo ay inihatid na niya si Shingo sa hotel, pero nang paalis na si Goro ay ibinalita rito ni Shigino na na-hospital si Gibson matapos iyong mahimatay habang nagpa-practice kanina. Mabilis na kumalat sa media ang tungkol sa nangyari kay Gibson, pero pinagtakpan ni Skipper ang totoong kalagayan yun at pinalabas na nahilo lang iyon habang nagpa-practice. Kasabay yun ay kinakausap naman ni Junior ang kanyang ama upang ipaalam na hindi ito makakapaglaro bukas sa laban, sapagkat kailangan itong maoperahan sa loob ng 1 linggo. Kinagabihan ay hiniling ni Gibson sa kanyang anak na makausap si Goro, na ng mga oras na iyon ay kasalukuyang hinaharang ng security guard dahil tanging may mga permit lang umano ang pinapayagang makapasok. Pagkadating ni Junior sa entrance ay pinahintulutan nitong makapasok si Goro at sinabing gusto iyong makausap ng kanyang ama. Dumiretso si Goro sa silid ni Gibson, at doon ay sinabi nito na hindi na siya magtatagal bagay na labis na ikinagulat ni Goro, kaya bago umano siya mawala ay gusto niyang ikwento ang mga nangyari sa buhay niya simula nang mapatay niya si Honda. Laking gulat ni Goro nang malaman ang tungkol sa pagkamatay ng mag-ina ni Gibson, at simula noon ay bumalik na ito sa Amerika. Pero bago iyon ay dumalaw muna ito sa puntod ni Honda kasama si Kusakabe, at doon ito nakasalubong si Momoko. Hindi makapaniwala noon si Gibson na hindi man lang nagalit sa kanya si Momoko sa kabila ng nagawa niya, pero sinabi ni Momoko na naniniwala siya sa lahat ng sinabi ni Gibson na aksidente ang lahat ng nangyari. Dahil doon ay pilit na inialok ni Gibson na tanggapin ni Momoko ang perang nais niyang ibigay bilang paghingi ng tawad, subalit tinanggihan yun ni Momoko bagkos ay hiniling na lang na magpatuloy si Gibson sa paglalaro hanggang sa lumaki at magbinata si Goro, para makagawa umano iyon ng pitch na pwede niyong ipagmalaki kay Honda. Iyon ang dahilan kung bakit ipinagpatuloy ni Gibson ang nasimulan niya sa larangan ng baseball, pero ngayong malapit niya nang magawa ang dapat ay hindi pa rin niya natapos at natupad ang matagal niya nang ipinangako kina Goro.
Gayunpaman, sinabi ni Goro na okay lang kung hindi iyon natupad ni Gibson dahil kung tutuusin ay higit pa umano ang mga nagawa ni Gibson para tuparin ang mga ipinangako nito sa kanilang mag-ina. Ang dapat na lang umano nitong gawin ay ang panoorin sila ni Junior sa laban pagdating sa finals. Ikinwento ni Goro ang lahat kay Toshi, at pagkatapos nyon ay nakiusap si Toshi na ipabigay ni Goro kay Shimizu ang isang liham para kay Miho. Pagkabigay ni Shimizu ng sulat sa kapatid ni Toshi ay biglang nagdatingan na roon sina Muta, Yamane, at Obayashi upang manood ng laban ni Goro. Sinabi ni Obayashi na hindi nakasama si Kimori dahil meron umano iyong baseball practice. Kinabukasan, habang nagwo-warm up ang magkalabang team ay nagkita-kita naman sina Shimizu at iba pang mga kaibigan ni Goro sa Seisho para manood ng laban. Sa Japan naman ay nagulat na lang si Kimori nang malaman na na-cancel ang practice nila dahil naisip umano ng kanilang coach na manood ng laban ng Japan at Amerika. Dahil doon ay pumunta na lang ito sa bahay ni Coach Ando para manood din ng laban mula sa telebisyon kasama ang kanyang mga dating kasamahan sa Little League. Maging ang iba pang nakakakilala kay Goro ay nakatutok din sa telebisyon, habang ang tito naman yun ay dumating sa Amerika para sumama kina Momoko sa panunood ng live. Samantala, habang nakapila ang magkabilang team ay napansin ni Shigino na wala roon si Mayumura kaya alam na ni Toshi kung nasaan iyon. Maya-maya pa ay pinuntahan iyon ni Goro at doon inamin ni Mayumura na kaya siya pumupunta sa banyo ay dahil kinakabahan siya. Kaya naman, inire-relax umano ni Mayumura ang sarili para lalo itong ma-pressure, sapagkat kapag nakakaramdam umano ito ng pressure ay mas gumaganda ang laro ni Mayumura kapag nasa mound ito. Hindi nagtagal ay nagsimula na ang laro kung saan maganda ang naging simula ng Japan, dahil nakapuntos agad ang mga ito ng 3 run sa unang inang. Subalit habang nagpapatuloy pa ang laro ay biglang nagbago ang ihip ng hangin dahil kinakabahan si Mayumura. Mas lalo pang inilalakas ng mga taga-suporta ng Amerika ang pag-cheer ng mga ito hanggang sa si Gibson Jr. na ang sumalang bilang batter. Dahil doon ay isinigaw ni Goro kay Mayumura na ayusin nito ang sarili, subalit hindi pa rin sumusunod ang mga pitch ni Mayumura dahil nawawalan ito ng kontrol sa katawan. Nagpatuloy ang ganoong laro ni Mayumura kaya naisip ni Coach Sasaki na gumawa ng eksena para magkaroon si Toshi ng oras na pakalmaan si Mayumura. Agad iyong nilapitan ni Toshi, ngunit sinabi ni Mayumura na sabihin sa kanilang coach na pwede na siyang palabasin dahil hindi pa siya handa na mag-pitch sa ganoong kalaking laro. Ngunit hindi yun sinabi ni Toshi sa coach bagkus pinalabas na ayos na si Mayumura, at pagkatapos ay pinagsabihan niya ito na itigil na ang pagdadahilan at huwag takasan ang kahinaan. Dahil doon ay bumalik ang normal na si Mayumura, at ginawa na lang nitong parang musika ang malakas na hiyawan ng mga taga-suporta ng Team America sa halip na magpaapekto, hanggang sa mawala na ng tuluyan ang nararamdaman nitong takot. Nagpatuloy pa ang laro hanggang sa madagdagan pa ng 2 run ang iskor ng Japan sa ikatlong inang. Dahil doon ay parang sinisi ni Alex si Junior sabay alis para magpahinga muna, habang sinasabi naman ni Skipper sa sarili na hindi niya inaasahang malaki ang mawawala sa kanila sa pagkawala ni Gibson. Kasabay ng pangyayaring iyon ay naglalakad si Alex sa hallway habang sinasambit ang pagkadismaya sa mag-amang Gibson, nang bigla nito iyong makasalubong at doon niya nalaman na may sakit sa puso si Gibson. Doon na-realize ni Alex na sa kabila ng malalang kondisyon ni Gibson ay pinipilit pa rin yun na masuportahan ang team, kaya bumalik ito sa field. Sa ibabang bahagi ng ikalimang inning ay sinimulang harapin ni Alex si Mayumura. Nataman nito ang isa sa mga pitch, at tumama ang bola sa kanang binti ni Mayumura. Pagkatapos ay nakakuha si Alex ng base kaya binati iyon ni Gibson na kakadating lang sa bench ng Amerika. Nagulat ang mga player ng Amerika sa pagdating ni Gibson, at maging si Goro ay natigilan nang malaman na naroon si Gibson. Sinabi ni Gibson sa team na huwag ng mga iyong alalahanin ang kondisyon niya, bagkus isipin umano ng mga iyon kung paano makakabawi. Kailangan umanong maka 2 o 3 run ang grupo sa inning na iyon dahil kung hindi ay matatalo ang mga iyon sa laro. Samantala, natawa na lang si Goro at sinabi sa sarili na baliw na si Gibson dahil hindi yun nakapagpigil at pumunta pa talaga iyon doon. Pagkatapos ay pumunta na si Goro sa bullpen, habang si Alex naman ay naka-score ng 1 run kaya 5-1 na ang score pabor sa Japan. Bago matapos ang bottom ng 5th inning ay naka-score pa ng 1 ang Amerika kaya ngayon ay 3 na lang ang lamang ng Japan. Sunod na pamwesto si Kuroba sa mound kung saan nagawa ng Amerika na maka-score pa ng 2 run. Dahil doon ay sinabi ni Toshi na hindi maganda iyon dahil nabawi ng Amerika ang nawalang momentum sa mga iyon kaya kailangan umano nilang makagawa ng run kahit papaano. Nagpatuloy ang laro at sinubukang pigilan ni Toshi ang Amerika para mabago ang momentum at laro ng mga iyon. Nagawa ni Toshi na mapigilan ang ginawang squeeze play ng Amerika at sinabi sa kanilang pitcher na protektahan nila ang 1 run lead at i-out nila ang huling batter. Sa ibabang bahagi ng ika-8 inang, nangunguna pa rin ang Japan sa score na 5-4 at pumunta na si Goro sa mound.
Pinalakad ni Goro ang ikatlong batter dahil sa dead ball, at pagkatapos ay na-strikeout niya sina Burns at Bolton. May 2 out na ang Amerika, at si Junior ang nasa bat. Hinarap ito ni Goro gamit ang kanyang 100 miles per hour fastball, ngunit nataman iyon ni Junior at naka-score ng 2-run home run. Ngayon ay nangunguna na ang team ng Amerika sa score na 6-5. Pinuri ni Gibson ang anak niya, habang si Goro naman ay binatikos ng ilang manunood na nakaupo sa likod ni Momoko kaya ipinagtanggol ni Shingo ang kuya niya. Hindi naman makapaniwala si Goro na tinamaan ni Junior ang 100 miles per hour fastball niya, kaya halos sisihin nito ang sarili pero kinausap ito ni Toshi at sinabing pinakamaganda ang pitch na ibinatong iyon ni Goro. Dagdag pa ni Toshi na talagang minsan ay matatamaan ang pitch ni Goro at ang ibig sabihin lang umano yun ay isa yung hamon kay Goro, bagay na sinang-ayunan ng iba pa nilang kagrupo. Dahil doon ay ipinagpatuloy na ulit nila ang laro at sinabing isa lang naman ang lamang ng Amerika kaya may pag-asa pa silang makabawi. Na-strikeout ni Goro ang ika-7 batter, kaya natapos ang pag-atake ng Amerika. Sa itaas ng ika-9 na inang, may 2 out na nang makakuha ng base si Itaw. Kasunod yun ay nakatama si Toshi ng bola at naka-score si Itaw ng 1 run, kaya ngayon ay tabla na ang laro sa score na 6-6. Dahil doon ay pinag-warm up na ni Coach Sasaki si Goro dahil inisip ni Sasaki na kapag umabot sila sa extra inang ay kakailanganin nila iyon hanggang sa kaya nitong mag-pitch ng bola. Sa pagpapatuloy ng laro, sa ibabang bahagi ng ika-9 na inang ay napigilan ni Goro ang mga batter ng Amerika, kaya umabot nga ang laro sa extra innings. Sa itaas ng ika-10 inang, nauubusan na ng pitcher ang Amerika kaya nagsimula ng mag-warm up si Gibson sa bullpen, bagay na ikinagulat ni skipper dahil hindi umano niya iyon binigyan ng permiso na maglaro. Sinubukan nila iyong pigilan dahil lubhang mapanganib para sa kalagayan ni Gibson, ngunit wala ang mga itong nagawa. Sinabi ni Gibson na siya ang mananagot sa sarili niya kung sakali mang may mangyaring masama, pero huwag din dapat umanong kalilimutan ni skipper na bilang coach ng Team America ay meron itong responsibilidad na gawin ang lahat ng makakaya para manalo. Nagulat si Goro nang makita na pumasok si Gibson sa field para maglaro, kung saan tinapos nito ang pag-atake ng Japan kaya sa huli ay tabla pa rin ang laban sa score na 6-6. Nagpapatuloy ang laro na tabla hanggang sa ika-15 inang. Pero habang nagaganap iyon ay makikita ang mga kaibigan at nakasama ni Goro noon sa laro na dala-dala ang lahat ng alaala kasama ang ating bida. Araw-araw nagtatrabahong mabuti ang bawat isa at lahat sila ay may kani-kanilang paglalakbay na, pero patuloy pa rin silang lumalaban. Iyon ay dahil sa pinagsamahan nila noon kaya ngayon ay malaki ang tiwala nila sa mga sarili nila, at isa na roon si Komori. Samantala, biglang nagsitayuan at nagpalakpakan ang mga manunood, bagay na ipinagtaka ng mga player, pero sinabi ni Coach Sasaki na hindi na iyon tungkol sa naglalabang team kundi dahil humanga ang mga iyon sa laro ni Gibson at Goro sa pamamagitan ng magagandang pitching. Ayon sa announcer ng laro, base sa World Cup rules, kapag umabot umano sa ika-18 inang na tabla pa rin ang score ay magkakaroon ng isa pang laro bukas. Sa itaas ng ika-16 na inang, na may 1 out, nakarating si Itaw sa ika-3 base at si Toshi ang nasa bat. Hinarap ni Gibson si Toshi na desperadong makagawa ng home run hanggang sa home rate para hindi umano mabaliwala ang ginawa ni Goro. Ilang beses na bumato ng bola si Gibson at ilang beses din yung sinubukang tamaan ni Toshi, pero sa huli, nang pumalo na si Toshi ng malakas ay biglang nabali ang kanyang bat, at ang dulo nito ay tumama sa kaliwang dibdib ni Gibson pagkasalo niyo ng bola. Bagamat napaluhod ito sa sobrang sakit ay ipinagpatuloy pa rin ni Gibson ang laro. Agad nitong ibinato ang bola at na-out si Itaw. Pagkatapos nyon, nakangiting sinabi ni Gibson na ayos lang siya at kahit anong mangyari ay hindi umano niya iiwan ang napakagandang laro na iyon. Agad nitong pinabalik sa pwesto ang mga player at tinapos ni Gibson ang pag-atake ng Japan. Sa ibabang bahagi ng ika-16 na inang, pinalakad ni Goro ang ika-3 batter. Si Burns ang sumunod na batter at pinalakad din ito ni Goro. Kasabay ng pangyayaring iyon ay makikita si Gibson sa bench na umiinom ng mga gamot, nang biglang dumating si Junior upang kausapin ito, at pagkatapos nyo ng paalis na sana si Junior ay biglang nawala ng malay si Gibson. Sa laro ay nakapalo si Bolton at nakakuha pa ng 1 base, kaya napuno ang lahat ng base ng walang out. Kasunod nyon, bago tuluyang dalhin sa ospital ay sinabi muna ni Gibson kay Junior na bumalik na sa field at gawin ang tungkulin, at hihintayin na lang umano nito ang balita tungkol sa pagkapanalo ng kanilang team. Nang malaman ng Team Japan ang tungkol doon ay hindi na iwasang isipin ni Toshi na baka kasalanan niya ang nangyari. Gayunpaman, nagpatuloy ang laro kung saan si Junior na ang nasa bat at si Goro naman ang pitcher dahil sa pagpupumilit nito kay Shigino na makapaglaro pa. Matapos ang maraming foul, nakapalo si Junior at nabali ang kanyang bat. Tumama ang bola sa foul pole at naka-home run si Junior at nakapagtala ng Grand Slam.
Hindi makapaniwala ang Team Japan sa nangyari, habang si Goro naman ay napasigaw na lang at napaluhod sa inis. Tulala itong inakay ni Toshi pabalik sa bench sa gitna ng malakas na hiyawan ng mga taga-suporta ng Team America. Nanatiling walang kibo si Goro sa loob ng locker room hanggang sa yayain na ito ni Toshi para umalis subalit tumanggi si Goro at sinabing mauna na sina Toshi dahil dadaan muna umano ito sa ospital kung saan dinala si Gibson. Pagkarating sa ospital ay si Junior ang nakausap ni Goro dahil kasalukuyan pang nasa loob ng operating room si Gibson. Doon ay nag-usap ang dalawa at nagpasalamat si Junior kay Goro sapagkat ito umano ang nagtulak sa papa niya na mag-pitch bilang Joe Gibson hanggang sa kahuli-hulihang sandali. Nagkaroon naman ng closing ceremony ang Team Japan kung saan iniisip pa rin ni Toshi na kasalanan niya ang nangyari kay Gibson kaya sinabi ni Mayumura na aksidente ang nangyari sa laban at hindi yun kasalanan ni Toshi. Subalit bigla itong umalis para sana pumunta rin sa ospital nang bigla nitong makasalubong si Goro. Doon nalaman ni Toshi na matagumpay ang naging operasyon ni Gibson bagay na nakapagpagaan sa pakiramdam nito. Nagsabay na ang dalawa para bumalik sa itaas, pero habang nasa elevator ay sinabi ni Toshi na bukas na ang flight ng buong team pabalik sa Japan, kaya sinabi ni Goro na panggabi naman ang kukuhanin niyang flight pabalik sa Florida. Pagkatapos niyon ay dumiretso si Toshi sa function hall habang si Goro naman ay pumunta na sa silid para makapagpahinga. Maya-maya pa ay ipinaalam kay Toshi na may kamag-anak itong naghihintay sa baba kaya agad itong pumunta para makipagkita kay Miho. Doon ay nagkausap ang magkapatid kaya masaya si Shimizu para sa mga ito. Nang sumunod na araw, bago tuluyang bumalik sa Japan ay pinuntahan muna ni Shigino si Goro para paliwanagan na hindi nito kasalanan ang pagkatalo nila kahapon sa Amerika. Nang araw ding iyon ang flight ni Shimizu at Miho, pero hindi na nagpaalam si Shimizu kay Goro kahit na gustong-gusto niya iyong makita dahil iniisip nito na nalulungkot pa iyon sa nangyari at hindi siya makahanap ng salita na sasabihin doon kung magkikita man sila. Habang naglalakad ang dalawa ay dumating naman si Goro sa kaparehong airport para naman ihatid ang mama at kapatid nito, pero hindi na nagkita ang dalawa. Pagkatapos niyon ay naisip ni Goro na maghanda na rin para sa flight niya, nang bigla itong matigilan matapos maalala na naman kung paano siya tinalo ni Junior. Dahil doon ay nagbago ang isip ni Goro at hindi na itinuloy ang flight niya papuntang Florida, sapagkat naramdaman nito na wala siyang lakas at bigla na lang siyang nawala ng gana maglaro ng baseball. Nang makabalik naman ang mga kaibigan ni Goro sa Japan ay mapapansin na napag-iiwanan si Fuji dahil sa dami nitong dalang mga pasalubong para sa pamilya. Ngunit bigla itong nadapa kaya sumabog ang mga dala nito. Habang humihingi ng tulong sa mga kasamahan ay nagulat si Fuji nang makita niyang dumaan si Goro bagay na ipinagtaka naman ng apat dahil imposible umanong naroon si Goro kaya binaliwala na nila iyon. Nang sumunod na araw, habang nasa kwarto si Shimizu ay naisip nito na sana pala ay nakipagkita muna siya kay Goro bago siya bumalik sa Japan, nang bigla siyang makatanggap ng tawag mula kay Fuji para itanong kung may nabanggit ba sa kanya si Goro tungkol sa plano niyon dahil parang nakita umano nito si Goro sa airport kahapon. Nagtaka si Shimizu at sinabing imposible ang sinasabi ni Fuji sabay baba ng telepono dahil baka naapektuhan lang umano ng jetlag ang paningin yon. Pero kahit ganun ay hindi mapakali si Shimizu kaya naisip ng dalaga na tumawag kay Momoko. Nang makumpirma na wala yun doon ay hindi pa rin natahimik si Shimizu kaya agad itong pumunta sa sementeryo kung saan nakalibing si Honda, at doon ay nakita nga niya si Goro. Habang kinakausap niyo ng namayapang ama ay lumapit si Shimizu at nagulat ito nang marinig ang sinabi ni Goro na baka mag-quit na umano ito sa paglalaro ng baseball. Nagulat din si Goro nang makita na naroon pala si Shimizu, pero agad siyang kinompronte nito tungkol sa sinabi niya na magko-quit na siya. Subalit para kay Goro ay wala nang susunod na game dahil nagretiro na si Gibson sa pakikipaglaro kaya hindi na umano ito makakapaghiganti. Kahit gaano pa umano kalayo ang marating ni Goro ay hindi na nito makakalaban si Gibson, at ang katotohanan iyon ang pumatay sa passion niya sa paglalaro ng baseball. Sa ngayon ay wala pang nakikitang dahilan si Goro para bumalik sa mound at gawin ang unang pitch nito tulad ng una siyang naglaro ng baseball. Pagkatapos ng pag-uusap nila ay umuwi na si Goro bagay na ikinagulat ng mama nito. Dahil naman sa matagal na hindi pag-uwi ni Goro ay nasabik ang dalawa nitong kapatid sa pakikipaglaro sa kanya kaya agad siyang niyaya ng mga iyon. Maya-maya pa ay dumating na sa bahay si Shigino kaya sinabi rito ni Goro ang tungkol sa desisyon niya na magpahinga muna. Dahil hindi sang-ayon si Shigino sa desisyon ni Goro ay pinagsabihan niya ito subalit nagmatigas si Goro na tila babuo na ang pasya nito. Kasabay ng pangyayaring iyon ay nakipagkita sina Obayashi kay Kimori para ikwento ang tungkol sa naging laban ng finals, kung saan naramdaman umano ng mga ito na gusto nilang magpatuloy sa paglalaro matapos mapanood si Goro.
Samantala, inisip naman ni Shigino na baka may malaking epekto kay Goro ang pagkatalo nila noon sa laban, pero kahit ganoon ay nagtiwala na lang din ang mga ito kay Goro sa pag-iisip ng paraan para malagpasan iyon, lalo na at alam ng mag-asawa na hindi madaling magpatalo ang anak nila sa ganoong sitwasyon. Nang sumunod na araw, pinuntahan ni Shimizu si Goro sa bahay ng mga ito pero sinabi ni Momoko na kaaalis lang yun para maglakad-lakad. Pumunta si Goro sa paaralan ng Seisho High School at doon ay sinariwa nito ang mga nakaraan nila doon. Simula sa kung paano nila binuo ang training field hanggang sa lahat ng hirap na pinagdaanan nila makapaglaro lang ng baseball, pati na rin sa kung kailan at paano siya nag-umpisa sa paglalaro. Doon napagtanto ni Goro na hindi siya dapat magpadala sa galit dahil tapos na ang laban, at kailangan niyang gumawa ng desisyon sa lalong madaling panahon. Hindi nagtagal ay umuwi na si Goro nang bigla naman siyang makatanggap ng tawag mula kay Shimizu para sabihin na pumunta siya sa Mifune Baseball Field. Habang naglalakad ay nagtaka si Goro kung bakit siya pinapupunta doon ni Shimizu, pero nagulat siya nang makita na naroon ang mga kaibigan niya at naglalaro ng baseball. Napaupo siya sa may tabing daan habang pinapanood ang laro, nang bigla siyang nagtaka kung bakit nga ba nagsisimulang maglaro ng baseball ang mga iyon. Tumayo siya at pumunta sa loob ng field para sumali. Pagkatapos ng masayang laro kasama ang mga kaibigan, kinabukasan ay agad na napagdesisyonan ni Goro na bumalik na sa Florida, kaya nagpaalam na ito sa kanyang mama at ipinagbili na sabihin na lang sa kanyang papa ang tungkol doon.